the truth, it would take this committee only one hearing to conclude its inquiry on what happened to the funds of DepEd and OVP. Is that correct, Mr. Chairman? I totally agree, Congressman Defensor. Mr. Chairman, tama rin po bang sabihin na kung naipaliwanag lang ng mga resource person ng mabuti kung ano ang ginawa sa mahigit 600 million na intelligence and confidential funds, instead of evading and not attending, ay may closure na sana at hindi na humaba ng ganito ang ating hearing at hindi na nagkaroon ng ganitong insidente. Tama po ba, Mr. Chairman? Tama po. Thank you, Mr. Chairman. I hope that this serves as an example na kung hindi sila dumadalo, lalo pang tatagal at hindi po titigil ang chairman ng committee ito sa paghahanap ng katotohanan kung ano ang ginawa nila sa pondo ng bayan. Maraming salamat po. Thank you, Mr. I now call on Section 11 na nasa discretion po ng committee kung saan i-detain ang isang tao na nahaltulan ng contempt. The rule states that upon order of the committee, a person cited in contempt shall be detained in such place as the chairperson or acting chairperson may designate. Sa tanong kung bakit napagdesisyonan ito at ng committee na ilipat si Atty. Lopez, ang primary consideration po rito ay ang seguridad ng complex and to alleviate the strain caused to the staff by the continued presence of the Vice President and her contingent sa loob ng complex. Lalong-lalo na po ang mga security personnel natin sa USAA. May breach of security protocols and guidelines of the House of Representatives on the conduct of visits to detained individuals. Kahit na ilang beses po tayo nanawagan sa Vice Presidente, patuloy pa rin po ang kanyang disregard and brazen non-compliance of the office orders prohibiting visitors from staying overnight in the premises of the House of Representatives. Today po sa hearing na ito, nirequest ko rin po ang Sergeant at Arms, retired PM General Taas, to be present and report on what really transpired sa transfer kay Atty. Lopez. Pero wag nating kalimutan na hanggang ngayon ay wala tayong natatanggap ng malinaw na paliwanag kung bakit binudol ang mga kawani ng AFP na maglabas ng mga sertifikasyon na gagamitin pala ng DepEd sa pag-justify ng kanilang paggamit ng confidential funds, kahit na wala namang natatanggap na pera ang AFP mula sa DepEd confidential funds. At oo, isang misteryoso pa rin para sa taong bayan ang pagkatao nitong si Mary Grace Piatos. Sa bawat pagdinig po natin, patong-patong po ang mga natutuklasang kababalaghan sa nangyayari sa 612.5 million na confidential funds ng OVP at DepEd. At panawagan ko po sa taong bayan na huwag po natin hayaan na ibaon ang ating mga katanungan gamit ang mga diversionary tactics. Now we continue our legislative inquiry on the matter so we may ask the most important question. Ang pinaka-importante po sa tanong, saan po talaga napunta ang 612.5 million pesos na pera ng bayan? Maraming salamat po. Mr. Chairman. Congressman Defensor. Thank you, Mr. Chairman. Can we confirm kung pang-ilang hearing na po ito ng Committee on Good Government? Ang pito na po ito ngayon. This is the 7th hearing of the Committee on Good Government and Public Accountability. Mr. Chairman, will you agree with me if I said that if only all the resource persons attended and told